So, what's up mga kababayan? So, ayan, mayroong mga banat si Senator Bato de la Rosa na imposibleng hindi niya alam ang batas pero nilalabag niya pa rin at nagsinungaling pa rin sa Tore dahil hindi naman talaga tumatapang kung walang instruction galing sa taas. So, may patagong instruction sa kanya. Ayun, matindi talaga yung labanan ngayon. So, pakinggan natin guys, yung mga banat ni Senator Bato de la Rosa kay General Torre dahil sa ginawa po ni Senator Bato de la Rosa sa panahon niya sa Davao City, talagang ang community ay police, ang police ay community. So, friend po ng police yung mga community, di ba? So, sa kanya ngayon, kalaban na ng community ang mga pulis. So, talagang pilit sinisira po yung relationship ng between community at ang pulis. Kaya, nasabi ni Senator Bato de la Rosa na may patagong instructions sa kanya. O, diba? So, pakinggan natin. Hindi ko naniwala na hindi niya alam yan. But despite the fact na ganun pa rin yung actuation niya, ganun yung treatment niya sa unit, ibig sabihin yan, may mga patagong instruction sa kanya na dapat ganitong gawin mo, i-pressure mo sila, i-continue the operations para mayanig yung mga tao. I am sure may mga instructions na Ayun, Senator Bato, ito gusto ko lang matanong, tama ba itong diskarte ni Sir Torre? Kasi sinabi niya bilang pulis, hindi naman, ako po obviously hindi naman pulis. So hindi natin alam kung yung sinabi niya ay tama. Kasi parang gusto niya nang manirahan sa loob ng KOJC. Dahil dapat daw papasukin doon 1,500 na pulis para halughugin, magstay doon ng 1 month. Kasi malaki po yung lugar eh. Yan yung sinabi niya. Yung ba ay tamang diskarte ng isang pulis? Mali yun, mali. Hindi ka pwede mag-stay sa lugar. Sa'yo ba yung lote na yan? Sa'yo ba yung property na yan? Bakit ka mag-standby dyan ng 1 month? Kung ang hinahanap mo i-covered ng warrant of arrest ay isa o limang tao, yun lang hanapin mo. Hindi mo pwede i-occupy yan. Pwede mong i-occupy yung property ng Kingdom of Jesus Christ. Anong basis mo? Meron kang court order na i-occupy yung property na yan? Wala. Ang basis daw niya, Senator Bato, kasi napakalaki ng lugar. Actually, nabanggit niya pa yung merong lagusan sa airport, ilang hectares daw yun. Ilang pinto, tapos meron pa raw secret door. Kaya nga pati hinalungkat nila, pati yung aparador, yung ihilahin mo yung aparador, ang pagkakaalam ko, ito po ay warrant of arrest, hindi po search warrant. Nagtatanong ako, kung kasya ba si Pastor Kibuloy doon sa aparador, kasi daw yung pinagbubuksan, pati kaldero pinagbubuksan to justify na pati ref na mayroon kasi mga secret door, baka doon daw yung ba ay tamang intelligence na galing sa isang pulis? Senator Bato? Mahina. The mere fact na kahit anong ginawa nila, hindi nila nahuli, kulang talaga intelligence nila. And the mere fact na they operated simultaneously 4 different locations at the same time looking for those people. Ano klaseng information yun? Napakalayo. So maliwanag na sa information. Maliwanag para na lumalabas na lumalabas na fishing expedition yung ang ginagawa nila. So kasi po yung halimbawa yung patungkol doon sa meron daw naman kasing live po yung warrant of arrest yan ang punto nila. Hindi ba legally dapat doon sa lugar na yon or isang araw lang sila dapat nandoon. Hindi pwedeng live daw yung warrant of arrest at kahit kailan pwede sila, kasi itong bandang huli meron silang discarding hindi na naman maganda. Meron silang pinagtututukan diyan sa paakyat diyan sa Prayer Mountain. Sa Tamayong. So yung mga ganun na ginawa nila, mananagot sila dyan. Mananagot sila.
kailangan ninyo i-document lahat yan at i-complain. Pailan ng kaso yung mga ginagawa nilang panunutok. Well, anyway, Senator Bato, well documented naman po yan sa SMNI. Yes, Master Judea. Alright, so Senator Bato, magandang gabi po. Pasensya na, medyo boses natin. Anyway, Yes. congratulations po doon sa hearing ninyo. Kahit pa paano, nagkaroon po ng konting development, nawala na po yung mga nakatambay dyan sa harap ng KOJC. So, salamat po doon sa ginawa nyo. But anyway, isa po kayo sa mga dahilan kung bakit po naisaayos ang kaguluhan dyan sa Davao. Noong kayo po ay namumuno, kasama ng mga Duterte. On a personal level po, sa nangyayari sa Davao ngayon, sabihin na natin na kayo ordinaryong Pilipino, hindi po kayo senador or hindi po kayo naging polis. Ano po yung personal na nararamdaman nyo ngayon dyan sa nangyayari sa Davao? Kahit na ako'y retired na police, Master Judea, kahit na ako'y senador, still hindi pa rin ako komportable sa mga pangyayaring ganun. I can feel the sentiment of the Davaoenos, kung anong sentimento nila ngayon sa mga pangyayari. Maraming nagreklamo. Kaya nga, I am broken-hearted pagdating sa relasyon ng pulis at ng komunidad ng Davao City. Sayang yung pinaghirapan natin noon na i-establish yung trust, yung love ng tao sa kanilang pulis at ng pulis sa kanilang community. Ako'y nasasayangan. Dapat hindi ganon talaga dapat. Senator Bato, follow up lang po, no? Ano po kaya itong nangyayari ito? Ano po sa tingin nyo? Ito po ba ay inggit? Ito po ba ay politically motivated? Kasi parang may narinig po ako na statement ni General Torre na parang sinasabi niyan, akala ko ba magagaling kayo dito sa Davao? Akala ko ba lagi kayong number 1 sa mga kompetisyon dito sa Davao? Tapos, parang ang pinag-uusapan doon ay itong paggamit ng CCTV dyan sa City of Davao. Ito yung issue na parang sinabi ni Mayor Baste na sasampalin daw niya itong si General Torre. So sa tingin niyo po, ito po ay inggit dahil hindi sila manalo-nalo sa mga kompetisyon, laging Davao ang nananalo. Ano po sa tingin niyo? Naghalo-halo na yan, no? Naghalo-halo na yan. At kung ikaw, regional director ka, biglang salta ka dyan sa Davao, hindi ka man lang na-assign dyan ever since, biglang dating ka dyan, at ganyan kagad ang pinagsasabi mo, despite the fact na alam mo ang record ng Davao City Police Office kung ano ang kanyang prestige na pinanghahawakan, kanyang hold of famer yung Davao City Police Office. Opo. Alam mo yan, hindi ko naniwala na hindi niya alam yan. But despite the fact na ganun pa rin yung actuation niya, ganun yung treatment niya sa unit, ibig sabihin yan, may mga patagong instruction sa kanya na dapat ganitong gawin mo, i-pressure mo sila, i-continue the operations para mayanig yung mga tao. I am sure may mga instructions na gano'n. I-deny man nila o hindi nila ako pwedeng utuin. Opo. Alam ko may mga instructions na nangyayari. Hindi yan gano'ng katapang na magdating dyan na ganito dapat agad ang ginagawa kung walang instruction. May nag-instruct dyan. Jay Guevara, may tanong ka kay Senator Bato. Magandang gabi, Senator Bato. Jay Guevara nga po pala. Yes, Jay. On mo. Sorry, naka-mute Sayang, po. minsan lang mag-English si Jay. Minsan Hindi lang pa narinig. mag-English, hindi pa narinig. So, magandang gabi po, Senator Bato. Yan. Gandang gabi mo, Kuya. Jay Guevara po. Yan. Bali, Jay. kasi ang tanong ko lang po sa inyo, hindi po ba kayo nangangamba na baka gayahin ng mga sindikato itong ginagawa ng mga kapulisan dyan sa KOJC? Kasi sa totoo lang po, pangit po yung ginagawa nila kasi wala silang mga nameplate,
maaring gayahin po ng mga halangang bituka na mga sindikato sa iba't ibang lungsod ng Pilipinas yan. Hindi ba kayo natatakot sa ganun, na baka gayahin yun? Alam mo, pwede. Mayroon akong naimbestigahan na yung Vice Mayor ng dito sa Apari, Cagayan, na bumiyahe, minonitor yung kanyang movement. Tapos pagdating sa dito banda sa Nueva Vizcaya, chinikpoint sila ng naka-uniforme na mga pulis. Pagkatapos nirat-rat, pinatay yung mayor at saka yung vice mayor at saka yung mga kasamahan nila. 6 sila sa loob ng isang van, ubos, patay. Naka-uniforme yun. Pero hindi yun mga pulis, mga kriminal yun. So yung concern mo, pwedeng mangyayari yan. Anywhere, anytime. Kung hayaan natin na ganun palaging gagawin natin mga pulis, kayang-kayang kukopyahin yan ng mga kriminal. Kahit na nga ay kriminal, mas magpakita pa yun ng nameplate dito. Nagawa pa yung nameplate para silang totoo talaga. Kayang-kayang gawin ng mga kriminal yan. Yun nga po Senator Bato. Alam nyo, yung mga netizen, ang tawag na ho doon sa mga kapulisan natin na nandyan sa harap ng KOJCI, PNPA na ang tawag nila. Dahil hindi na natin alam kung pulis ba talaga sila, kasi kami pinuntahan namin doon at kinausap namin sila. Ultimong istasyon ho nila, ang tagal nilang sabihin kung saang istasyon sila. Medyo ang pangit lang ho niyan, kasi alam naman natin dito na isa rin po kayo, Senator Bato de la Rosa, sa mga nagpaganda ng imahe ng mga kapulisan dito sa ating bansa, no? Tapos ngayon mismong mga kapulisan din ho natin yung nagbibigay ng daan para pumangit ang imahe nila sa mga kababayan natin. Kaya nga din, through that hearing, nalaman natin lahat-lahat at naiparating natin sa liderato ng PNP yung mga obserbasyon at mga hinaing ng ating mga kababayan. So I hope mag-adjust sila properly, at kung hindi sila mag-adjust, then this will lead to nowhere, yung ating ginagawa. Yes, okay, Senator Bato, si Boss Dada po. Ano lang po, update lang po tungkol doon sa mga checkpoints or mga police visibility dito sa compound or sa vicinity ng Jose Maria College. Sa harap, nawala na po. Maraming salamat dahil doon sa inyong matapang na pag-utos sa kanila or pag-request na sana alisin na dahil naaantala yung maayos na pamumuhay ng mga taga-compound. 100 meters, meron pa rin po, pero wala na yung mga nakaitim. Ang meron na lang ngayon is yung mga parang mga naka-camouflage na, pero mga ano pa din, mga halos full battle gear pa din naman sila. And yung ibang part is mga highway patrol group na wala na yung nakakatakot na mga nakaitim, na mga parang mga nakaswat na mga na mga naka-uniform. Kaya kahit papaano, hindi sinunod naman nila yung inyong request na umalis doon sa mismong harapan. Pero nandoon pa rin po sila, which is okay na rin. May at least meron tayong development na nakikita. Hindi na ba, Boss Dada, hindi na ba nakatakip yung mukha? Wala namang cover? Ano po, yung mga HPG, wala naman na po. Nakalabas naman po na yung mga mukha nila. Pero meron pa rin pong mangilan-ngilan na parang camouflage na... Ayan po sir, nasa screen natin ngayon. Pero ano na din po, napakalaking improvement from this past couple of weeks na talaga namang nakakatakot talaga dyan sa party na yan. So, yan guys. Ang ganda po ng mga banat ni Senator Bato. So, huwag niyo po pong kalimutan i-subscribe, like, share ang video nito. Magandang araw sa inyo lahat. God bless.